Ipapakita namin sa inyo ngayon kung ano ang nangyayari sa likod ng mga camera bago nyo mapanood ang aming mga videos. So pagkatapos mo kumuha ng shot, syempre nire-review natin yan. Kung kailangan pa ng retake para during editing process, marami tayong mga files para hindi pa ulit-ulit yung ating mga footage. Kaya samahan nyo kami sa aming behind the scenes para sa ginagawa naming isang promotional video. Yun ang behind the scene, no? Team ni JM nga. Sobrang init guys dito sa amin ngayon sinusutan, pero okay lang. Pero bago pa man magsimula ang shoot, kailangan munang pag-usapan ng team kung ano ang magiging flow ng video. Kasama dito ang videographer. Siya ang in charge sa lahat ng kuha. Siya ang bahala sa pag-setup ng camera, pag-check ng mga lente, at pagsigurado na maayos ang lahat. Ganitong trabaho namin nila, Tropa JM. Vlogin ako, bro. Anong next na gagawin mo ngayon? Suggest ng mga tropa, habang i-open ang gate nito, yung motor ay pasok dito mismo sa dito. Yan. Anong gagawin? Basta, with model naman. With model. Acting kami. Acting kami. So yun ang gagawin namin. Okay. Cameraman na, assistant pa, model pa. Yes, sir. Ito guys, matutungayan nyo yung pag-act ng mga modelo. So ngayon guys, papakita ko sa inyo na sa isang team sa paggawa ng video ay may drone pilot, which is si Barty Almo. Yan, pinapalipad mo yung drone para makuhanan ng aerial view or another perspective yung isang location o lugar. Siya naman ang nagbibigay ng epic aerial shots na nagpapaganda sa ating videos. Napaka-importante ng role niya dahil kailangan niyang siguraduhin na smooth ang bawat galaw ng drone at kuha ang tamang anggulo mula sa taas. Ang iba namang kasama ay minsan ay nagiging models. Kapag may kailangan ipakita sa video, kami na lang din ang humaharap sa camera. Tulad kanina na nagmotor kami papasok. Talagang all around kami dito. Maganda sana ang isang video kapag may model. So rush to. Rush up. Kaya wala ka din makita. Kaya kung sino na lang yung available, kahit isa sa mga members ng isang team ng videographer, laban para lang matapos maitawid ang project na ito para mamaya may edit at may palabas. Abangan nyo pala guys yung output nito, mapapanood nyo sa huling video na to, kaya huwag nyo i-swipe up o i-skip itong video na to kung gusto nyo mapanood yung finished product na edited na lahat. Yung Markel mo na dala mo, konti pa yan o yan na lahat? Kunti pa lang to, idol. Mas marami pa kaming mga naiwang kasi sobra yung mga bibit-bitin, kaya kulang pa kami sa tao. Yung iba naming mga kasama nandun nag-shoot sa ibang event. Hinati-hati Hinati-hati na lang namin. Ano dapat ang importante sa isang paggawa ng video? Anong kailangan na hindi dapat malimutan? Ang pinaka-importante ay ang mag-video ka. Kahit anong video, basta video, yan yung pinaka-importante. Mag-record ka lang. Ang mas pangit mag-video pag hindi naka-record. Yan. Yun lang. Ayos! Saka ito guys, itong shoot na to, same day edit. Pagtapos ma-shoot, agad-agad edit dahil mamaya ipa-flash to doon sa screen na maraming makakapanood. Andun yung pressure. Kailangan yung bawat galaw natin Double time. Tama para pag-edit walang mali. Yes. Kaya etong trabahong ito, kailangan mabilis ka, tsaka precise ang galaw mo. Kapag same day edit, kailangan bilis at accuracy. Dapat na-capture lahat ng best moments para sa final video. Doble ang pagod neto, pero worth it naman kapag nakita na ang finished product. Ilang kilo yan na lahat ng setup mo na binibit-bit pag nagkukuha ka ng shot? 5 kilo, mga 4 kilos lahat. Grabe, bigat niya. Kaya lumalaki muscle ni siya, no? Flex na flex.
Naniniwala talaga ako na quality talaga ang videos na malabas ngayon. Abang-abang lang kayo dyan, mga idol. So yun nga Brad, mga idol, medyo nakulangan yung videographer natin. Kulang siya ng footage, kaya yun, balik siya. Uulitin. Yung mapapanood nyo na video ay 30 seconds lang, pero yung oras pagod tao na kailangan sa isang video, grabe. Kung tatanungin kita, parang mga ilang oras na matapos ito sa pag-filming para sa'yo? Mga ilang Kapag may may team, may ganitong oras, mga ilang oras, tapos ilang segundo lang pala ang lahat segundo lang pala ipapalabas. So mga ilang oras. Kung maganda ang panahon, ilaw, sikat ng araw, kahit isang oras Kaya yan. Oo. Isang oras kaya, pero yung seconds ng finished product 1 minute. Pero eto guys, 30 seconds lang, kasi ipa-flash to sa screen mamaya. Yes, okay. So ganito kasi yan, mabilis lang yung pagkuha ng video, pero ang edit, yan yung mahirap. Kasi maglalaro utak mo, ano ang mauuna, tapos yung clip, sabay-sabit, yan yung mahirap. Kaya as much as possible, kuha ka ng maraming shots para iba-iba yung makikita, hindi pa ulit-ulit. Di ba? Lalo na pag mag-transition sa video, kailangan sabay-sabit yung sinasabi din. Transition sa video. Yun. Pero ito, ano lang to, more on cinematic. Wala na to yung parang interview style. Wala nang, diretso na. Mas mahirap yung may interview pa, dalawa interview. Hirap yun. So, yung mga ginagawa ko na content, may voiceover, may actual, papakita ko sa inyo, yun mahirap guys. So kung ganito lang na cinematic na kailangan lang ipakita sa screen, yung skill na ipapakita niya. Skill niya at saka yung knowledge niya kung paano siya magkuha ng output sa video. Ayos! Eto guys ay ang huling part na ng ating video. Grabe, mula parking, swimming pool, papunta kung ilang floor to, pinuntahan namin para lang makapag-shoot ng 30 seconds na video. Kaya sa mga naghihintay dyan, kung gusto na mapanood ang output, ito, sabay-sabay natin panoorin dahil ipa-flash to doon sa LED screen sa plaza. Ito guys, panoorin nyo. Ayan na guys! Yan na! Yan yung kanina. 30 seconds clip lang. Kanina lang ginawa. Wow. We would like to acknowledge the sponsors of Pinili Nice, napakalupit talaga. Casa de Soledad Resort. Astig. Nice. Konting clip lang na plina sa screen yung video, pero grabe yung oras na ginugol ng video, mag-edit, tsaka yung tao, no? Oh, I think yun ang mga parang isang oras at kalahati yun ang Google natin kanina diba? Wala pa edit nun? Wala pa yung edit yun. So yun ang kinalabasan, parang 30 seconds lang natapos na agad yung pag-video. So kayo mga guys, ano masasabi nyo sa kinalabasan ng video? Gustuhan nyo ba? Nagustuhan nyo ba? Comment lang kayo dyan. Kung nagustuhan nyo. So hanggang dito lang siguro yung video natin. Salamat sa pagsama. At maraming salamat sa pagsubaybay sa video namin. Hanggang sa muli. Bye-bye. Sana nakita-kita tayo ulit sa susunod. At ayan, ganyan kami magtrabaho sa likod ng camera. Hindi biro, pero sobrang fulfilling naman. Sana'y nag-enjoy kayo at may natutunan tungkol sa proseso ng videography. Kita-kits sa susunod na behind the scenes.